Pinagtibay na po ng impeachment court ang threshold na susundin para po sa magiging botohan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa presiding officer na si Senator Chis Escudero, susundin pa rin ang 2/3 threshold o 16 senators na boto para ma-convict si VP Sara. Wala namang senator judge na kumontra rito. Paliwanag po ni Escudero, malinaw ang nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng lahat ng 24 na miyembro ng Senado ang dapat bumoto para ma-convict ang sino mang opisyales sa impeachment trial. Kaugnay po nito, hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano na kung pwedeng makipag-usap ang impeachment court sa Sandigan Bayan para mapayagan na makadalo sa trial ang mga senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na parehong nakakulong ngayon dahil sa kasong plunder. Hindi naman po sang-ayon si dating Senate President Franklin Drilon sa pahayag ni Senator Ping Lacson na hindi trabaho ng impeachment court na buksan ang kahon ng BIR na naglalaman nga po ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi po ni Lacson na wala sa poder nila ang kapangyarihan na buksan ang nasabing kahon kaya mainam na maibalik na lamang ito sa House Prosecution Panel. Pero ang giit ni Drilon may kapangyarihan ng impeachment court na mabuksan ang BIR records ng bise at ng mister nito na si Attorney Man Scarpio. Mahalaga daw ito sa paglilitis lalo't isa sa articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara ay tungkol sa kanyang unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa akin, nakalagay po sa ating saligang batas na ang Senado ay siyang may sole power, ulitin ko lang, sole power to try and decide all cases of impeachment. Ano po ibig sabihin nito? Sole powers, ang Senado lamang ang may kapangyarihan upang litisin at pagpasyahan ang impeachment complaint. May kapangyarihan sa akin ang impeachment court upang buksan ang Internal Revenue Return ng mag-asawa. Ito po'y public record na i-file na ito eh. Yan nga po ang tinig ni dating Senate President Franklin Drilon. Samantala, nagbabala po ang PNP laban sa misinformation at online incitement o mga pagbabanta. Kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates na nagdudulot ng banta sa seguridad ang anumang maling impormasyon. Lalo na nanguudyok ng karahasan o sumisira po ng tiwala sa mga institusyon. Buong magdamag naman na magsasagawa po ng cyber patrolling ang PNP para matukoy at mapigilan ang pagkalat ng fake news na may layong lokohin ang publiko. Nanawagan din si General Nartates sa publiko na suriing maigi bago mag-share ng anumang impormasyon ukol sa impeachment. Sa iba pang balita, hindi naman po nababahala ang Department of Health o DOH sa bahagyang pagtaas po ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sa huling tala po ng DOH, umakyat sa 84 cases ang tinamaan ng COVID-19 sa lungsod ng Quezon City kumpara po sa 24 cases sa nakalipas po yan na 3 linggo. Gayunman, nilinaw ng ahensya na limitado lang ito sa ilang distrito sa lungsod at puro edad 14 hanggang 16 anyos ang karamihan sa nagkakasakit. Hindi rin daw bagong variant ang tumama sa mga pasyente kaya ang payo ng DOH. Tiyakin lang na mag-ingat at magsuot ng face mask para hindi mahawa. Hindi naman daw ito mandatory pero mas mainam bilang pag-iingat. Hindi po to cause for alarm, pero syempre maganda rin na alam natin ang nangyayari sa paligid natin. At tulad nga po ng sinasabi namin sa DOH, ang COVID-19 ay humina na ng humina over the past years na dumaan. Nakailang years na ba tayo since natapos officially yung pandemic noong 2022. Yung mga umiikot na variant sa paligid natin, sila na yung dati na sa mundo po ng virology o sa pag-aaral ng mga virus. Yung mga mabagsik, yung mga talagang makamandag na variant, hindi yung tumatagal yan. Yan nga po ang tinig ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.